Kumusta, Spooky Fires? Na-miss nyo ba ang story namin ni Buddy? Pasensya na kung medyo natagalan ako sa pag-update. Marami kasing nangyari na kinaharap ko. Naging abala ako this past few weeks, kaya heto, babawi na ako. Marahil nabasa nyo na yung huling kwento ni Buddy tungkol sa tikbalang. Yan ang tampok natin ngayon sa kwentong ito. Kaya ihanda ang sarili sa isang nakakatakot at nakakapanindig balahibong bahagi ng kwentong ito. Nasa Cagayan de Oro pa lang ako noon nang panay-text ni Buddy sa akin dahil kailangan niya nga ng tulong ko. Alam kong seryoso na si Buddy sa pagkakataong ito dahil ramdam ko kung nagbibiro siya o seryoso. Kaya naman bumiyahe na ako papuntang Lanao del Norte para tulungan si Buddy dun sa kinakaharap niyang pagsubok. Pagdating ko dun sa bahay ni na Buddy, tanging sina Moy, Erwin, Tina, Carla at si partner lang ang naabutan ko sa sala na nagvi-videoke. Bro, napasyal ka! Di ka man lang nag-text na dadating ka ngayon. Nasurpresa kami na nandito ka ulit. Salubong ni Moy sa akin na niyakap pa ako. Paano kasi itong si Buddy? Panay ang pangungulit sa akin. Pumasyal daw ako dito paminsan-minsan. Since vacant time ko, kaya pinagbigyan ko na. Anyway, asan nga pala si Buddy? Pagsasalita ko at naitanong ko sa lahat. Kanina pa umalis yun, kuya. Papunta daw ata siya sa inaanak niyang nagkasakit. Malala na daw kasi yun. Sagot ni Carla sa akin. Kumain ka na muna. Ipaghahanda kita sa lamesa. Pagyayaya ni partner sa akin. No thanks. Kumain na ako sa terminal sa Iligan City kanina. Susundan ko na lang si Buddy kasi may sadya ako sa kanya eh. Sagot ko kay partner na nakaupo na nakatitig lang sa akin. Alam mo ba kung nasaan naroon si Buddy? Tanong ni partner. Hindi pero sigurado kung madali ko siyang mahanap. Sagot ko na may kasama pang kindat sa kanya. Pero sinungitan ako ni partner kasi nagsalubong kilay niya habang nakatingin sa akin. Tumalikod na ako at nagpaalam sa kanila. Alis na ako para sundan si Buddy na ayon nga kay Carla nasa kumpare daw niya. Habang tinatahak ko ang daan, naramdaman ko ang panganib sa paroroonan ko. At nung makarating ako sa isang maliit na kubo na pinapalibutan ng mga puno ng nyug at kawayan, napansin kong masyadong tahimik ang kubo. Naramdaman ko na ito na nga yun dahil sa kakaiba ang pakiramdam ko habang papalapit at papalapit na ako. Pagkatapat ko sa kawayan na pintuan na nakasarado ay kumatok ako. Pinuksan ako ng isang lalaki na namumugto ang mga mata. Baka sa mukha niya ang kalungkutan. At napansin ko rin ang isang babae na nasa loob ng may karga-kargang bata at namumutla. Ano po bang sadyaan mo? Tanong ng lalaki sa akin. Magandang araw po. Andito po ba si Buddy? Payam niya po ako eh. Sabi ko sa lalaki pero yung paningin ko nasa bata, karga-karga ng ina. Nakaramdam ako ng pagkaawa at lungkot habang minamasdan ko sila. Naalala ko yung baby ko noon na nasawi dahil sa kulang. Nandito siya kanina pero umalis siya. Doon siya duman sa may mga kawayan. Di ko alam kung saan yun pupunta. Sabi ng lalaki sa akin na itunuro ang mga kawayan sa di kalayuan. Pasensya na po kung nadistorbo ko kayo. Susundan ko na lang po yung bayaw ko. Sabi ko sa lalaki na agad isinara ang pinto kaya umalis na ako at tinahak yung may mga puno ng kawayan. Habang papalapit ako sa puno ng kawayan ay pasimple akong nagdasal. Humiling din ako na sana'y alalayan ako ng maestro kapag kinailangan ko na. Natagpuan ko kaagad ang sikretong lagusan o portal. Napasok ko ito ng walang kahirap-hirap. Kahit alam kong mali ang entrada ko dahil dapat nagsindi ako ng kandila bago pumasok ay di ko na ginawa dahil wala naman akong dalang kandila. Pero malakas ang loob ko na ipagpatuloy pa rin ang pagpasok sa lagusan. Pagpasok ko ay bumungad sa akin ang mayayabong na damo. Mga nakapaligid na malalaking bato na may lumot. Malangsang ang amoy sa paligid. Dahan-dahan ako naglakad habang minamasdan ko ang paligid at pinapakiramdaman ko ang lugar na ito. Isang kuweba na nababalot ng lumot ang nakapag-agaw pansin sa akin. May narinig akong iyak ng isang bata, kaya tinahak ko kaagad ito.
Dahan-dahan akong nagmamasid sa paligid. Kumukubli-kubli ako sa mga bato na malalaki. Habang papasok na ako sa kuweba, narinig ko ang isang malaking boses ng lalaki. Nagdadasal ito ng ritual na pagkakaintindi ko ay pag-aalay. Narinig ko din si Buddy na nagsisigaw na itigil ang ritual. Kaya mabilis ko sila sinisilip mula sa pinagkukublian kong malaking bato. Nakita ko si Buddy sa gilid nakasalampak sa lupa. Pailing-iling siya na naiiyak. Sa tingin ko parang paralyzed ang katawan niya. Tiningnan ko rin ang buong paligid at nakita ko 5 nilalang na may mukha ng kabayo pero katawang tao. Napansin ko ang batang umiiyak sa harap nila na nakabitin patiwarik at sa ibaba nito ay may pangatong ng mga kahoy na hindi nasisindihan. Itigil niyo yan! Maawa kayo sa inaanak ko! Ako na lang ialay niyo! Handa akong maging alay sa Panginoon niyo! Pakawalan niyo lang inaanak ko! Maawa na kayo! Sigaw ni Buddy na parang namamaos na ang boses niya. Patuloy pa rin sa pagdadasal ng ritual ang mga tikbalang. At dahil maingay nga si Buddy ay sinenyasan ng isang tikbalang ang kasama na patahimikin si Buddy. Kaya sinipa nito sa dibdib si Buddy na napaaray naman si Buddy at siyang dahilan para mawalan ito ng malay. Mahina ka, puting tupa. Kaya manahimik ka! Dahil pagkatapos ito ay papatayin ka rin namin. Sabi ng isang tikbalang na sumipa kay Buddy. Nagdasal na ako nun at tinawag ko ng maestro ko na kailangan ko ang tulong niya. Pero napansin kong sisindihan na sana ng isang tikbalang ang mga panggatong na nasa ibaba ng bata na nakabitin patiwarik. Kaya naman, Hoy! Pag tinuloy niyo yan, lahat kayo magiging abo. At sisiguraduhin kong mabubura na ang lahi niyo. Hindi ko akalain na may natira pa pala sa inyo mula nung digmaan. Sigaw ko para matigil ang ginagawa nilang ritual. Lahat sila ay naharap sa akin pero di gumagalaw. Tiningnan lang nila ako ng masama. Sabi ko pakawalan yung bata eh. Pati na rin yung bayo ko. Lilisanin namin ang lugar nyo ng payapa at walang masasaktan sa inyo. Patuloy kong pagsasalita. Ikaw yung puting tupa na asawa ng prinsesa? Ang naging dahilan na maubos ang lahi namin. Bakit ka ba nakikialam? Ikaw na nga itong may kasalanan sa amin. Ikaw pa itong may gana lumusob sa aming kuta. Kahit ikaw pa ang supremo ng mga itim na engkanto ay hindi mo kami mapipigilan. Nagsilundagan sila papalapit sa akin. Napakabilis ng mga galaw nila. Kaya naman, hinipan ko sila ng diskomunyo na dasal. Nagsiatrasan sila at namilipid sa sakit. Napaluhod sila at iniinda ang sakit sa ulo at katawan nila. Binalaan ko na kayo pero di kayo nakinig. Pinapaalala ko lang sa inyo, hindi ko gagamitin ang pagiging supremo ko ng mga engkanto dahil kung tutusin, kalaban ko rin sila. Isa akong apo ni Arkanghel at ako ang puting tupa na magpaparusa sa inyo. Sa ngalan ng Diyos Ama, andito ako para kunin ang batang inaalay nyo sa demonyong Panginoon. Mabilis kong nilapitan ang kinaroroonan ng bata at kinalagan ko ito sa pagkakatali. Hindi pa rin ito tumigil sa kakaiyak. Maraming napapaisip kayo tungkol sa bata. Isa ba siyang tao o katawan o kaluluwa lang ng bata? Kaya ipapaliwanag ko lang. Isa po siyang katawan talaga. At yung nasa kubo ng magulang ng bata ay pinalitan lang yun. Hindi yun yung totoong katawan ng bata. Matapos kong kalagan ng bata, ay karga ko ito at pinatahan ko na. Naawa talaga ako sa bata na namumugto ang mga mata tapos humihikbi-hikbi pa. Naalala ko na naman anak ko. Kaya nag-init ulo ko sa mga tikbalang na nasa paligid. Apo, ako na bahala sa kanila. Ibalik mo na yung bata sa mga magulang niya. Baka kasi libing nila yung peke na katawan at di na makabalik ang katawan ng totoong bata. Boses ng lolo ko na bigla na lang lumitaw sa may pasukan ng kuweba. Nilapitan niya si Buddy at hinipo ang dibdib. Nagkamalay ito kagad. Maestro! Bayaw! Nandito kayo! Salamat at di niyo ako pinabayaan! Salamat at iniligtas niyo ang anak ko! Naiyak na sambit ni Buddy sa amin. Pasensya na Buddy medyo nahuli lang ako sa pagdating ko. Napahama ka patuloy. Paghingi ko ng dispensa kay Buddy. Naigagalaw na rin ng bata ang katawan niya at nakakatayo na siya.
kaya kinuha niya sa akin ang inaanak niya. Sige na mga anak, lumabas na kayo dito. Bilisan niyo at maraming oras ang naaaksaya niya sa mundo natin. Sabi ng lolo maestro ko. Ang mga tikbalang ay halatang kinabahan dahil hindi basta-bastang puting tupa lang ang dumating na tulungan kami. Pagkalabas namin sa kuweba, ay narinig namin ang pag-iyak ng tikbalang na tila namimilipit sa sakit. Isang matinding pagpapasakit. Hindi ko man nakita kung anong ginawa ng lolo maestro. Alam kong pinarasahan niya ang tikbalang. Bakit nga iaalay ng mga tikbalang ang mga bata? Para saan? Ito yung sagot dyan. Kasi sa pamamagitan ng unang anak na babae, mas mabisa itong iaalay nila para makuha ang lakas ng mga namayapa na nilang mga ninununong digmaan. Di man nila maibabalik ang mga ito, pero hihilingin nila na ang kapangyarihan para sumanib sa kanilang lakas. May ganyang ritual din ng mga engkanto, pero mas madalas gumagawa niya ng mga tikbalang. Balik tayo sa kwento. Tagumpay namin na ibinalik ang bata sa mga magulang niya. Nagpapasalamat si Buddy sa akin dahil di ko daw siya binigo sa hiling niya. Sabi ko dapat maging aktibo na siyang puting tupa at sinabi ko ang gagawin para lumakas siya bilang isang kawal ng Diyos. Namuhay na ng payapa at tahimik ang pamilya ng kumpare ni Buddy. Tsaka namit ko na nga pala si Alata. Mabait siyang duwende at yung hitsura niya ay totoong description ni Buddy. Hanggang dito na lang at abangan niyo ang susunod kong kwento. Tungkol ito sa salarin sa mga bangungot. Ano ba sila? Sino kaya sila? Malalaman nyo dahil nakaharap ko na ang mga nilalang na ito. Maraming salamat sa paghintay nyo sa pagtangkilik pa rin ng mga kwento dito sa Spookify.